Malamig ang tugon ng lokal na pamahalaan ng Bunawan sa Agusan del Sur sa panukala ng DENR o ng Department of Environment and Natural Resources na ilipat sa Metro Manila si Lolong, ang pinakamalaking nahuling buwaya sa buong mundo. Pero sakaling pumayag raw ang mga tiga-Bunawan, nangako ang DENR na mapupunta sa lokal na pamahalaan ang lahat ng kita na may kinalaman kay Lolong. May report si Tina Panganiban Perez. Sa habang mahigit 20 talampakan at bigat na mahigit 1 tonelada, sino nga ba ang hindi mamamangha sa higanteng buhayang si Lolong? Kaya naman mula ng tanghali ng Guinness bilang pinakamalaking nahuling buhaya, lalo pang lumaki ang kita ng Bunawan, Agusan del Sur sa turismo. Kaya hindi na nakapagtatakang matabang ang pagtanggap ng lokal na pamahalaan sa planong ilipat si Lolong sa Metro Manila. Personally, sa akin, gusto kong manatili si Lolong sa bayan namin. Dahil una, taga doon talaga si Lolong. Lolong is Bunawanon. Pangalawa, hindi naman kami nagkukulang sa pag-alaga kay Lolong. For almost a year, nakasurvive si Lolong sa bago niyang tirahan. Sakaling pumayag ang mga taga-Bunawan na ilipat sa Quezon City si Lolong, ang lagoon na ito sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center ang magiging tahanan niya. Halos 4 na hektarya ang lawak nito at ang lalim ng tubig halos pareho rin daw ng Agusan Marsh na natural habitat ni Lolong. Merong area within Quezon City na pwede ring maging habitat niya. And mas maraming makakakita sa kanya sa city. Malamang magiging at home naman siya. Yung food, hindi naman ganun ka laki yung requirement ng crocodiles for food. Ang alam ko is hindi naman yan kailangang pakainin araw-araw. May mga isda na nandyan lang. Pero sakaling dito na nga manirahan si Lolong, ligtas naman kaya ang mga bumibisita sa park? Siyempre, kailangan mo ng appropriate structures para ma-protect din yung mga park goers. Hindi basta-basta magkakaroon ng interaction siya with the people who are going to the park. Para makumbinsi ang lokal na pamahalaan ng Bunawan na ilipat sa Quezon City si Lolong, ipinangako ng DENR PAUB na ibibigay sa kanila ang lahat ng kita ng Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center na konektado kay Lolong. Sa kada araw, 800 ang bumibisita sa park. 8 piso lang ang bayad ng kada adult, 5 piso naman ang kada estudyante at libre ang mga senior citizen at mga may kapansanan. Ang ilang bumibisita sa park, excited nang makita ang higanteng buhaya. Safe din sana kasi, pero maganda rin po yun para attraction din po. Patlagyan ng harang para hindi siya makawala. Kasi delikado. Laki kaya. Ano bang pwede niyang gawin sa tao? Pwede niya kainin yung tao. Asan mo mas gusto si Lolong? Doon na lang sa Agusan o ilipat siya dito? Dito, para mas malapit siya. Ano man daw ang maging desisyon ng lokal na pamahalaan ng Bunawan, tiniyak naman ng DENR na patuloy itong tutulong sa pag-aalaga kay Lolong at sa Agusan Marsh. Tina Panganiban Perez, GMA News.